nakasalalay sa anong numero ang lalabas sa survey. Hindi ito nakasalalay sa anong political considerations natin for 2028. Ang pagsulong ng impeachment complaint at ng proceedings ito ay nakabatay sa anong ebidensya ang lumabas, ano ang mga nakita na natin na dapat panagutan noong ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. So, regardless kung ano yung sinasabi ng mga surveys given at any given time, no, or yung sinasabing political considerations, kailangan gawin ito. And hindi kami natatakot dun sa sinasabing backlash or consequence kasi confident kami na kapag lumabas ang ebidensya, marami talaga ang taong bayan ay makukumbinse sa ebidensya ipapakita at ang taong bayan ay maniniwala at na kailangan may managot sa nangyari. Pero hindi po ba kayo worried? Kasi nga, I mean, for all intents and purposes, this is a hanggang ngayon pa rin sinasabi pa rin lang, impeachment still a political exercise. And the numbers game doesn't lie. So, how can you prove to the public, especially sa mga pro-Duterte supporters, na this is the evidence that would convict the Vice President? The way to do that is to proceed with the trial. That is the only way. Simulan yung trial, ilabas ang ebidensya para makita ng taong bayan ano ang nakataya dito, ano ang nangyari. That is the only way. Actually, kung tutuusin nga po, ang biggest worry namin is hindi matuloy ang trial. No? Dahil ito ay ibig sabihin paglabag doon sa will of the people, paglabag siya sa konstitusyon, na it will send us to a political crisis. No? Ang ginagawa lang naman natin dito is yung expression of political desire ng mga mamamayang Pilipino for accountability ay maisa katotohanan. And so, na kung ano mang ibig sabihin maisiwalat, no, na korupsyon sa kung ano mang sides, no, yung makitang pagpapaksyon sa loob ng Senado, na yun nga po as in-express po kanina, no, hindi naman alinsunod doon sa political neutrality na defined in the rules and as exercise dapat bilang trabaho nila nasa Senado. Let the people decide. No? And as we have seen, no, sa diskurso ng upcoming election, sukang-suka na ang tao sa ganitong klaseng politika. Yung patuloy na may mga napakadaming political dynasties, mga trapo, hinigaming yung system, hinahanapan ng paraan para sila lang yung makaangat. Hindi na po ganito yung gustong politika ng tao. Kaya naman, no, in the months leading to the election, ay na-express yung political will na kung ano mang, at napakaraming ebidensya na meron tayong hawak na misuse of confidential funds, betrayal of public trust. Dapat yan mag-undergo ng trial. And so, ang trabaho at ang pinupush lang naman ng mga nandito, ng mga mamayang Pilipinong nagde-desire for trial is for that process to see its finality, no? And kung ano bang implications niyan, no, doon tayo mag-work with na paano na ngayon ililid yung bulok na sistema ng politika sa patungong alternatibong sistema ng politika. Na syempre gusto natin, hindi yung Pilipino, yung mga Pilipino, divorced from it. Pero sila mismo yung may hawak kung paano ililid ito. Diba? At sa kabilang banda, kung talagang kumilos ang Senado para hindi na matuloy ang trial, talagang masasabi natin na nagsapatan ang Malacanang at ang Senado para proteksyonan ang Presidente at hadlangan ang pagpapanagot sa kanya sa issue ng confidential funds. Yun ang ayaw natin. No? Kaya, again, nananawagan tayo sa mamamayang Pilipino, itiban natin na ituloy ang impeachment trial. Gusto natin ng accountability. Okay na po? Thank you very much po.